Okay, pag-uusapan po natin, no, itong peking-peking pahayag naman ni Martin Romualdez kay VP Sara Duterte, no? Nakakasuka po, no? Nakakasuka itong mga sinasabi ni Martin na habang ginagawa niya po ng kung ano-ano ang ating mahal na Vice President, ay ito po ang sinasabi niya sa pagpapapogi sa media, no? Ah, I look to her as a friend. Grabe, no? I look to her as a friend. Lahat po ng binibitawan, I support. Di ba? Yan yung sinasabi ni Martin. Sinusuporta, support. Naniniwala daw siya rin sa may placard nang muntik na makasundot ng mata niya, no? Na support and protect. Ano ba yung nakalagay? Support VP Sara Duterte, no? Talagang pero ibang-iba po yung ginagawa nitong Speaker of the House na to. Pag-usapan, nananawagan din po tayo ngayon, no? Mukhang iba po yung direksyon ng MTRCB. Daig pa po nila yung korte ng Pilipinas, no? Daig pa po nila yung mga nagbibigay po sila ng suspension dito po kay Pangulong Duterte, gikan sa masa, at saka po yung laban para sa masa. Ang tanong ko po, mas mahalaga ba yung pananaw ninyong mga taga-MTRCB kaysa po sa enshrined na karapatan ng pamamahayag, malayang pamamahayag, no? Alam po ninyo, may hangganan po yung MTRCB. Hindi po yung pwedeng pinag-isipan lang ninyo at ayon sa inyong pananaw. Dapat meron din kayo na fairness, di ba? Fairness po yung hinihingi natin sa MTRCB. Okay, ito po, nagpapakabait po sa mga pronouncement. Kaya na, bait-baitan eh. Mahirap po talaga sa lahat yung bait-baitan. Ang dami ko na po na-encounter na bait-baitan. Ang tawag natin dyan sa mga bait-baitan na yan, ano yan, yung sa kanta na Santong Kabayo, banal na aso, Santong Kabayo. Ganyan po yung mga nagbabait-baitan. Sa lahat po ng mga pronouncement nila, parang sila pa yung inapi, no? Pero tuloy-tuloy po, walang poknat ang pag-atake naman sa ating Vice President at sa ating mahal na Tatay Digong. Yung, isa pa po, no? Siguro konti lang yung nakanood. Konti lang po yung nakanood ng ating topic kagabi, no? Ang punto ko po ron, bakit po mas malaki pa? Susundutan lang natin ng konti. Bakit mas malaki pa yung ayuda ngayong 2024? Gayong hindi po tayo naka-lockdown, hindi po tayo, wala na pong pandemic. Bakit po mas malaki pa ang ayuda na ipamimigay ngayon kaysa yung ayuda nung tayo'y naka-lockdown, kaysa yung ayuda nung tayo po ay nasa pandemic? Yan po ang itatanong natin, no? Paulit-ulit po nating itatanong yan sa mga nagmamanipula nitong ating mga budget. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Good news po muna. Congratulations po sa ating pong Vice President dahil po ang Office of the Vice President po ay muling ginawaran. Yan Baka sabihin naman ni Leni Robredo ay siya yung ginawaran, no? Ito po ang parangal sa nakatanggap ng recertification ang Office of the Vice President mula sa ISO na nagsasaad ng sistema ng pamamahala nito ay pasado sa international standards. Ayan na po yung mga patunay, no? Yung DepEd po ay kinikilala ng madlang people, no?
na number 1 pinakamataas ang trust rating, at best performing sa lahat po ng agency, DepEd. Ngayon naman po, muling ginawaran ng pinakamataas na sertifikasyon, an ISO certification, international po ang standard ng ating mga Office of the Vice President. Tanong nyo po, bakit tinignan ko po yan kasi alam ko nabigyan na, pinagmamalakihan dati ni BP Lenny, no? Bakit meron na naman ngayon? Recertification po to, kung mapapansin po natin, marami na pong mga satellite offices ang ating Vice President na hindi po yan nagawa ng kahit na sinong naunang Vice President, no? Ito po ang may pinakamarami. Ang ibig po sabihin, inilalapit po ni Sara Duterte ng ating Vice President ang kanyang opisina kung nasaan naroon ng mga tao. Ayan po, wala po nakaisip na ibang Vice President yan. Sila po talagang ceremonial lang. Lahat ng naunang Vice President ay tinanggap na po nila yung sarili nila na spare tire. Pero po si Sara Duterte, hindi po yan sanay, no? Hindi po yan sanay na maging spare tire, talagang nagtatrabaho. Si Rendon, wala kang alam. Yung sinasabi mong GMRC, meron na niyan ngayon. Ngayon po, meron ng GMRC sa matatag curriculum. Binalik na po yan ni Sara Duterte. Bago mo pa maisip, Rendon, naisip na yan ni Sara Duterte. Ikaw, wala kang alam. Ang issue ni Rendon, yun pa rin. Yung pambabastos ng isang tao. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang si Rendon. Ano ba alam niyan? Ganyan po. Ganyan po, pag yung leader mo o yung sinusuportahan niya, hindi marunong mag-tap ng mga tao, yan pong mga walang alam ang nabibigyan ng trabaho para pagandahin ang imahe. Na-imagine nyo na po kung anong uri ng liderato meron to. Okay, isa pa pong panawagan natin, kahit parang panawagan ko to sa rally, no? sabik na tayo. Nananawagan po kami, mag-resign na kayo dyan sa MTRCB. No? Mukhang sa inyo, walang puwang yung pagiging patas. Bakit po? Presidente ng Pilipinas. Presidente ng Pilipinas, dating presidente, pinakamataas ang approval rating sa buong panunungkulan niya. Pati po, yung tanging presidente na may pinakamataas na approval at trust rating nung umalis, no? Nung umalis na sa pwesto. Tapos kayo ang magpapasya kung ano ang hindi dapat, kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin ng isang dating presidente ng Pilipinas sa kanyang programa. Sino kayo? 'Di ba? Nakita ko yung picture. Nanumpa pala yan si Lala Soto. Hindi ko po iniintriga, nakita ko talaga sa picture. Yan pala ay nanumpa hindi po sa Pangulong Marcos, kundi kay Martin Romualdez. Ang mga katanungan ko sa inyo ganito, no? Suspendido agad? Nagbigay ba kayo ng warning? Wala akong nabalitaan kasi kung nagbigay kayo ng warning, tsak yan. Tsak yan, balitang-balita yan. Na winarningan ng MTRCB yung gikan sa masa.